Maraming residente sa Maynila at Quezon City ang lumikas na rin po bilang pag-iingat sa bagyong Pepito. Ang iba po sa kanila natuto na raw sa mga nagdaang bagyo. Balitang hatid ni Bea Pinlac at Jomer Apresto. Pasado alas 11 na ng gabi pero abala pa rin ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare sa pagbilang ng mga residenteng inilikas dahil sa banta ng bagyong Pepito. Tuloy-tuloy raw kasi ang pagdating ng mga evacuee. Dito sa Dalpan Evacuation Center, umakyat na sa mahigit 270 pamilya ang inilikas mula sa Parola. Dumoble na yan kumpara sa datos kahapon. Medyo nagkaroon po ng high tide sa bandang coastal area po ng Barangay 275. Kung lalakas po ang ulan at tataas po ang tubig, maaari po siyang madagdagan. Hindi pa naman siksikan dito pero may ilang pamilya ang piniling maglatag na lang at matulog sa labas ng mga kwarto. May ilan naman nasa loob pa rin ng mga modular tent. Ang residenteng si Merlin, halos hating gabi na rin lumikas kasama ang kanyang 4 na anak. Tagasaan po kayo? Sa Git 62 po. Maalon. Maalon na po. Tabing dagat po. Sa President Corazon Aquino High School naman, umabot na sa mahigit 280 pamilya ang inilikas mula sa Baseco compound. Kaya ang karamihan sa kanila sa koridor na rin ng paaralan piniling matulog. Batay sa pinakahuling datos na ibinigay sa GMA Integrated News ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang inilikas sa lungsod. Bukod sa Baseco at Parola, marami ring inilikas sa Barangay 101 at Barangay 128 na umabot sa mahigit 200 pamilya. Para po sa kaligtasan ng lahat, kung kayo po ay nalalapit po sa tirahan na kung saan umaangat po ang tubig o nagkakaroon po ng mas maganda po at maaari pong lumikas na po kayo. Natuto na sa naranasan noong bagyong Karina noong Hulyo si Nanay Henny. Kaya ngayong may bagyong Pepito, hindi na sila nagdalawang isip na lumikas agad. Kasi pagka may bagyo talaga kinakabahan na ako lagi. Kasi may karanasan na ako. Dati hindi ako na lumilikas eh. Yung Karina na yun, talaga nagkaroon na ako ng phobia dahil naabot na yung tubig dito eh. Ang pamilya naman ni Nanay Marilu, hindi na raw hinintay na lumakas ang ulan at tumaas ang baha bago pa lumikas. Sabi naman namin wala pang baha, pero sumusunod kami sa patakaran kasi baka nga dumating sa punto na hindi kami makinig doon sa mga malunod kami doon mag-anak. Ay dami kong apo na maliliit, kaya lumilikas na kagad kami. Ang ilang kasama nila sa evacuation centers, hindi raw muna uuwi hanggat matiyak na ligtas na at nakaalis na ang bagyo. Hihintayin lang po namin yung update galing sa QCDRRMO kung pwede na po mag-lift ng evacuation centers, kung pwede na silang pauwiin. Sa Barangay Bagong Silangan, 154 families of 558 individuals ang nagpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa Barangay Del Monte naman, nakasalubong natin ang ilang residenteng lumikas sa San Francisco Elementary School na pauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Kahit na walang hangin o walang ulan, lumikas na kami. Ngayon wala na. Uwi na. Daing ng ilan sa mahigit 1,000 evacuees dito, hindi lahat may modular tent na matutulugan. Sabi nila, sa sobrang sikip saka yung lawak ng tent, hindi na nagkasya po. Ang ginawa nila, doon lang sila sa sahig sapin. Kaya hindi po sapat. Sinisika pa namin kuhanan ng pahayag ang QCLGU kaugnay niyan. Bea Pinlac, Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam ni Asia's multimedia star Alden Richards ang suporta ng fans at ilang kapuso artist sa pinagbidahan nilang film ni Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Spotted sa block screening ng film sa isang mall sa Mandaluyong, sina Christopher Martin at Mikoy Morales. Present din si kapuso drama king Dennis Trillo na co-star ni Alden sa Pulang Araw. Ano naman kaya ang say ni Dennis tungkol sa pelikula? Dito, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng hope, may comedy pa, lahat nandito na. Perfect na pelikula para ma-entertain ka, ma-enjoy, matuto ng mga life lessons sa buhay at may apply siya at the same time.
Speaking of Hello Love Again, may record-breaking sales din ito abroad. Ayon sa ulat ng news agency na Deadline, ang Hello Love Again ay may $2.4 million na ticket sales sa North America. Katumbas yan ang halos 141 million pesos. Yan na ang highest opening weekend record para sa isang Filipino film doon. Sa Instagram, nag-thank you si Alden sa mga sumuporta sa pelikula. Ang Hello Love Again ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures. Para sa mga magki-Christmas shopping, iba't ibang panregalo ang mabibili sa Noel Bazaar ngayong taon. Mayroon diyang accessories, apparel for all ages, maging home decor and kitchenware. Sa opening ng bazaar nitong Biyernes sa Parañaque, present ang ilang opisyal ng Kapuso Network at si sparkle artist Sanya Lopez na ambassador ng GMA Kapuso Foundation. Masusundan pa ang unang salvo ng Noel Bazaar na nagtapos nitong weekend. Abangan yan sa November 22 hanggang December 1 sa World Trade Center. Mula naman December 12 hanggang December 15 sa Philinvest Tent sa Alabang, Muntinlupa. Mapupunta ang kikitain ng bazaar sa beneficiaries ng GMA Kapuso Foundation, kabilang na ang mga naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. I just received video from Cagayan. Ang daming nasira na school. Sobra talaga. So dapat we should all come together and do our share kasi sino pa magtutulungan except tayong mga Pilipino. Nung mga nakaraang taon, nagkakataon din na may mga bagyong sumalanta sa bayan at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta sa Noel Bazaar because this is the time that we really need the support of all our kababayan so that we can help out those who are badly hit by the typhoons. Ito ang GMA Regional TV News. Nakuhanan ng mahigit sa 1 kilong hinihinalang shabu ang 2 lalaki sa Sariaya, Quezon. Sa bypass operation, nabilan sila ng pulis na nagpanggap na buyer. Base sa investigasyon, delivery rider ang isa sa mga suspect na ginagamit daw ang kanyang trabaho para makapagbenta umano ng iligal na droga. Nakumpiska rin sa mga suspect ang motorsiklong kanilang gamit at cellphone. Tumanggi magbigay ng pahayag ang parehong suspect. Nasa kustodiya na sila ngayon ng pulis. Patay sa Talisay City dito sa Cebu ang isang rider na bumangga sa poste. Ayon sa mga saksi, mabilis ang pagtakbo ng biktima bago tumama sa poste sa Barangay Lawaan 1. Walang helmet ang rider. Sugatan naman ang kanyang angkas na dinala sa ospital. Malungkot na balita sa OPM industry. Kinumpirma ng bandang Aegis ang pagpanaw ng isa sa mga vocalist nito na si Mercy Sunot. Ayon sa Facebook post ng banda, humarap at lumaban sa cancer si Mercy. Pero ngayon nakahanap na ng kapayapaan kasama ang may kapal. Inalala ng Aegis si Mercy na may tinig na nagdadala ng saya at lakas sa marami. Naging inspirasyon din daw si Mercy sa marami, lalo na sa kanyang mga tagahanga sa bawat pag-awit niya. Hindi rin matatawaran ang dedikasyon ni Mercy sa pagtatanghal na patuloy nilang babaunin sa kanilang mga alaala. Nagpasalamat din sila kay Mercy para sa kanyang musika, pagmamahal at mga alaala. Mga kapuso, nag-iwan ng malaking pinsala sa kabuhayan at ari-arian ng ilan sa ating mga kababayan ang bagyong Pepito. Kaya ang GMA Kapuso Foundation ay agad nagsagawa ng Operation Bayanihan sa mga apektadong probinsya. Ongoing na ang relief distribution sa ilang lugar sa Camarines Provinces. Bukas nakatakdang bumiyahe ang GMA Kapuso Foundation sa Catanduanes, kung saan unang naglandfall ang bagyo. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaring magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Paalala po, mag-ingat po sa mga nagpapanggap na taga-GMA Kapuso Foundation. Ay, hinga muna po tayo saglit sa mga hamon ng sunod-sunod na bagyo. Ito, bida natin, Mare, ang good vibes na naghatid ng isang batang evacuee sa Cagayan. Aba naman, sa gitna po ng mga tent sa isang evacuation center sa Gonzaga, may mini
Mini-concerto ang isang batang lalaking yan. Todo bigay sa kanyang performance ng isang Ilocano song. Hiyawan at palakpak naman ng sukli sa kanya ng kapwa evacuees. May ilan ngang nakijamming pa sa kanyang pagkanta at napaindak sa kanyang dance moves. Ayan, talaga ang resiliency ng Pilipino, iba, 'di ba?